my first time na mag-talk Sunday message. I mean, honestly, I am so, I call this, I am so nervous, but yet then, I am so blessed because finally, God given me an opportunity para magamit sa Kanya. So, pray po muna tayo. Nakabal pa ako. Panginoon na aming Diyos at Ama, muli kami ay naandito, lumalapit at nagpapasakop sa inyo. Linisin niyo kami sa aming mga karumihan at mga dalahin na hindi ka tanggap-tanggap at hindi ka aya-aya sa inyong harapan. Panginoon, nandito po kami at ibinibigay ang aming mga sariling kaalaman. Pagkano ito ng kaalaman na nanggagaling sa inyo. Looban niyo ang bawat isa ng banal na Espiritu at nawa po, Panginoon, ang inyong mensahe para sa araw nito ay tunay na tumagos sa aming mga puso at manatili sa aming mga puso. Tunay nga po, Panginoon, na kinakailangan, Panginoon ko, na kami sa aming sarili dapat ay may kapayapaan, gayon din sa pakikitungo namin sa aming mga kapatid at mga taong nakakasalamuha. Muli, Panginoon, aming iniaalay ang oras na ito, ikaw ang maghari sa puso ng bawat isa. Alisin mo ang mga hindi nararapat na pag-uugali o alisin mo ang aming mga kaisipan na hindi nakakapagbigay lugod sa inyo. Muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong pangalan na aming mahal, Panginoon sa Kristo. Amen. Okay, so yun po. Well, ano ba to? Paano ko ba sasabihin? So honestly, actually, hindi naman ako ganun na-shock because during our, I still remember, tawag dito, nung kami ay nag-cell group sa may baker. Naghingian, of course, hingian tayo ng, what do you call this, prayer request. So, isa to sa mga prayer request ko. Pero na ako ay magpagamit sa Panginoon na lubusan at gamitin niya sa kanyang kaparaanan. Now, yes, it really took time kasi napakatagal. Ang natutunan ko pala dito is, hindi ka talaga gagamitin ng Panginoon hanggang hindi mo isinusuko ang buhay mo sa Kanya. Paano ba natin masasabi na sinusuko natin ang buhay natin sa Kanya? Gusto na natin yung mga bagay na gusto na niya para sa atin. Alam natin yun dahil tayo ay nakikipag-usap sa Kanya sa paraan ng pananalangin, sa paraan ng pagbabasa ng Kanyang salita at higit sa lahat, sa paraan ng mga pagsubok na ibinibigay niya sa atin. Doon natin nalalaman na gusto na natin yung kaparaanan ng Diyos para sa buhay natin. So, ulitin ko po, pagpapasakop sa Diyos ay isang personal na desisyon. Kaya nga po hindi sinabi dito na lahat ay maliligtas, kundi ang mga pili lang. Sino lamang yung mga pili? Ang tanging ang sumampalataya sa kanyang anak. Walang iba kundi si Jesus Cristo. So, yun po. So, let's start. Who are we? Pinili ko ang title na ito upang ma-identify natin. Ayan. Alam ko kinakabahan pa tayo. May mga pumapasok na tao. Okay. Kapag na-identify natin, who are we? Paano natin malalaman kung sino tayo sa paraan ng pakikipag-usap, pakikipagkapwa-tao, at higit sa lahat, sino tayo sa harapan ng Panginoon? Ano ba yung main duty natin sa ating Panginoon? So, who are we? Ito po ay kinuha sa aklat ng Santiago 4:1 hanggang 17. Okay po. Okay. So, sa pauna, sinabi, kaaway ng Diyos ang sanlibutan. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmula iyan sa pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasang, ngunit hindi ninyo makamtam, kaya't pumapatay kayo, mapa sa inyo lamang. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin.
kaya kayo'y nagkakagalit, at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtam ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi. Tingnan po natin, sino nga po ba uli ang nagsulat nito? Ang nagsulat po nito is si Santiago or James in English. So, para kanino? Yun yung isang tanong. Ilabas po muna natin at konsiderahin natin ang ating ministry, ang body of Christ. Huwag po muna natin isipin ang mga tao sa labas. Ang isipin po muna natin ay ang ating mga sarili at mga kapatid. Dahil po, ang mensahe nito ay ginawa ni Santiago hindi para sa mga hindi mananampalataya. Ginawa niya po ito para sa mga mananampalataya. Actually, sabi ko napakabigat naman dito ko gawa ng ito pa talaga unang message ko. Okay, ginawa niya po ito para sa mga mananampalataya, hindi po sa mga hindi mananampalataya. Kinakailangan po muna natin ayusin ang ating sarili at ang ating pakikitungo sa ating mga kapatid dahil minsan po hindi po natin napupuna na meron at merong problema. Minsan ay ating napapawalang bahala dahil ito na ay naging natural nating katauhan. Okay? So sinabi po dito, saan ang gagaling ang inyong pag-aaway-away at alitan? Hindi ba yan ay nagmumula sa mga pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban? Ano ba yung mga pagnanasang nanggagaling sa kalooban? Kung hindi sa Panginoon yan, at malamang, hindi yan sa Panginoon dahil naglalaban-laban. Ang tawag po natin dito is evil desire. Ano ba yung evil desire? Posible ba na magkameron nito ang isang Kristiyano? Or posible ba na meron pa rin tayo nito? Posible ba na ako meron pa rin nito? Posible ba na ikaw ay meron pa rin ito? Now, evil desire, anumang pagnanasa na nagmumula sa laman, nalikas na makasalanan. Paano mo masasabing iyan ay kasalanan? Lahat ng bagay na hindi pinalulugdan ng Diyos ay kasalanan. Sa papaanong paraan, minsan binibigyan natin ng emphasis ang ating sarili. Or kalimitan, mas tinitingnan natin ang ating sarili. Okay? Ay, sorry po. Okay. Next is bad desire. Ang pagnanais o pananabik na gawin ang isang bagay na ipinagbabawal. Ngayon, alam po naman natin, okay, i-categorize natin yung dalawa. Paano sila magbubunga ng kasalanan? Even desire, kapag ka naging curious ka na minsan, okay, bakit niya kaya ginagawa yon? Bakit hindi ko pwedeng gawin? Bakit siya ganoon? Bakit ako hindi? Bakit? Pareho naman kami mananampalataya, pero meron siyang ginagawa na hindi naaayon sa gusto ng Diyos. Pero makikita ko sa buhay niya, mukhang pinagpapala naman siya ng Diyos. Bad desire, pagnanais o pananabik, minsan, ito yung mga kagustuhan natin. Remember, noong kagating ni Eva ang mansanas, anong una niyang tingin doon? Napakasarap. Mukhang masarap. So doon pumasok, doon yung naging point of entry ng kaaway. Ako sa buhay ko ay pinagdaanan ko ang mga to, evil desire and bad desire. Yung aking dating pagiging sugarol, dati nanonood lang ako, nakita ko lang bakit kaya nagtatawanan sila habang nagbabaraha sila. So, hindi ko alam na giving emphasis doon or being curious sa ganoon is pwedeng yan ay mag-uugat. Yan ay mag-uugat. So, sasabihin ko ba, sisisihin ko ba na ang sarili ko ay sabihin ko bata pa ako noon? Hindi eh. Hindi ko pwedeng sabihin na ako ay bata pa noon dahil hindi naman nagkulang ang aking mga magulang sa pangaral. Tandaan natin, ang unang line of defense natin dito sa mundo is ang mga magulang natin. Kaya dapat tayo sumunod sa kanila dahil tayo ay pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Okay? Next po. And then yun, lately on, nare-realize ko, nagsimula kaming magbaraha, doon na yung eagerness na kailangan makatakas ako sa magulang ko. Kailangan siguro masarap gayahin yung
parang tawanan nila na merong sigarilyo, merong alak. Kasi bata ka pa nun, yun na pala yung dinideserve ng puso ko. Ang problema kasi, hindi ako nakikinig sa akin mga magulang. Yun yung pinaka-problema ko. So, anong nangyayari? So, nagsimula doon sa laro ng unggoy-unggoyan, susunod ay nagpusoy, susunod ay, natuto na akong what you call this, poker, and then susunod, online casino, yun na yung mga ginagawa ko noong araw. So, hindi talaga siya nakakalugod sa Panginoon. Unang-una, tandaan natin, kapag ginagawa natin yung mga bagay na yun, masaya tayo, pero merong mga taong nalulungkot. Unang-una, nalulungkot ang Diyos. Pangalawa, merong mga taong umiiyak at nalulungkot dahil sa ating kamalian sa buhay, dahil sa ating pagpapasakop sa tukso. Yun yung ating mga magulang, mga kapatid, mga tiyuhin, tiyahin, kaanak, o maging mga kasamahan natin sa simbahan. Lagi natin iisipin na sa bawat maling desisyon na gagawin natin sa buhay, meron dalawang nasasaktan. Una ay ang Diyos, pangalawa ay ang mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi masarap tingnan na kung ang anak mo or ang kapatid mo is lulong sa sugal, lulong sa mga bisyo, o kung hindi naman, siya ay wala sa Panginoon, nakakalungkot tingnan. Una nating magiging tanong, kahit siguro sa ating mga kapatiran, una nating magiging tanong, bakit kaya siya nagkaganon? Okay? Pero minsan, alisin natin yung ganun tanong. Why? Because baka mamaya ina-identify lang natin siya talaga na sinner. Ipag-pray natin. Okay? Now, problems to deal with na nangyayari sa loob ng panambahan. Minsan, merong masamang nasa, ayaw magpatalo. Ang kanya-kanyang pangangatuwiran. Yan po, ang isa sa mahirap na idil. Ang kanya-kanyang pangangatuwiran. Now, we have to face the fact that we cannot live with our righteousness. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa ating pangangatuwiran, lalo na po dito sa panambahan ng Panginoon. Hindi po natin dapat ipamuhay ang ating pangangatuwiran. You know why? Because we have to seek the righteousness of God. Hindi natin mahahanap ang righteousness ng ating Panginoon kung ang pinanghahawakan natin ay ang ating sariling pangangatuwiran. Pagdating doon, hindi, Panginoon. Paano kung ngayon, kunin ang, halimbawa ngayon, kunin tayo ng Diyos. Hindi, Panginoon, pwede ba tayo mga tuwiran sa Panginoon? Hindi, Panginoon, kasi ganito. Hindi, Panginoon, kasi ganito. Actually, nasasabi natin na hindi ko sasabihin. Pagka nandun tayo, actually, hindi ko rin masasabi sa Panginoon ko. Pero minsan, sa pamumuhay natin, sa paraan ng pamumuhay natin, sinasabi natin na hindi, Panginoon, alam ko to. Hindi, Panginoon, ito kasi ang tama. Nakakahiyang isipin o nakakalungkot isipin na ang ating pangangatuwiran ay hindi kasama sa pamantayan o hindi siya pasok sa paraan ng ikaliligtas ng bawat isa. Kung tutuusin, ito ay makakasira unang-una sa ating sarili, pangalawa sa Diyos, susunod sa ating mga kapatid. At hindi lang yun, pati sa ating mga nasasakupan or sa ating mga taong nakakasalingkuhan. Maniniwala ba kayo na merong isang guro ang kumukonsulta sa kanyang estudyante? Yes, meron po. Ako po yun. Si Charlie ay dating estudyante ko. Pero, kasi ganito yung attitude ko before eh. Ako ang teacher, ako mas musunod. Ako nakakaalam eh. Hindi ko naman sasabihin sa inyo to kung hindi ko nalalaman. Pero tandaan po natin kasi ang human knowledge, meron niyang hangganan. Meron niyang hangganan. Meron niyang mga boundaries. For example, even in psychology, 60 minutes up to 60 minutes up to 80 minutes only ang kayang i-absorb ng human brain kapag tayo ay nag-lecture or kapag tayo ay nakikinig sa isang leksyon or sa isang event or sa mga nagsasalita. 60 to 80%. After nyan, maglalaro na ang utak ng tao. Kung ano-ano na iniisip niya.
yan, even yung pag nagsa-seminar. So, unang-una, ang sarap, no? Pakinig. Mamaya-maya, asan na kaya kape? Meron kaya mga candy? Kasi ayaw natin makinig. Pagkatapos nun, ayun na, kung ano-ano na yung iniisip ko, minsan, naglalaro yung isip ko, bumabalik sa pagkabata, yung isip ko, ako si Naruto, naglalaro na. Kasi, we are entertaining ourselves kasi overload na minsan. Okay? So, ganun din po sa buhay ng isang tao. Meron talaga mga bagay na kinakailangan tayong magpakumbaba. May mga bagay na kinakailangan natin tanggapin na hindi natin kaya. Okay. Sabi naman, di ba, Philippians, ano nga yung kay Curry? Philippians 4, ano yan? Philippians 4:4 ba yan? I can do 14:8? 4:3. Philippians 4:3. I can do things through Christ who strengthens me. Tama naman. You can do all things through Christ who strengthens you. At yun ay sa paraan ng pagbibigay ng Diyos ng tulong. Kaya mo siya nagagawa ang lahat ng bagay. For example, yung isang consult ko kay Charlie, sasabihin nila kasi ako ba ang loob ko para mag-chat sa kanya, naturuan ako. Hindi. Dahil parte ng pagiging Kristiyano ang pagpapakumbaba. Parte ng pagiging Kristiyano ang paghingi ng tulong sa iyong kapatid. Ano sabi ko, Charlie, hindi pa ako tapos ang module ko. Meron pa akong aayusin. Baka pwede mo akong tulungan. Tingting dati ko siyang estudyante. Wala akong masama. Dahil tayo ay magkakapatid. Dapat natin isipin na kailangan natin ang isa't isa. Ito ay parte ng fellowship, ang pagpapalakasan sa bawat isa. Po. And then, until now, ako sasabihin ko bilang, minsan pa nga, over pa nga, ako bilang isang ama sa aking mga anak, o bilang isang asawa, o bilang may pamilya na. Okay? Ano yung malimit kong ginagawa? Ako humingi ng tulong noon sa sarili kong kaparaanan eh. Kung wala akong pera, pwede ko siguro palaguin itong pera to sa pagsusugal. Doon ako umaasa. Pero ngayon hindi, sa Diyos ako umaasa. At ang pagpapala ng Diyos ay sobra-sobra. Hindi ko sasabihin na ako ay sumusweldo ng ganito, ng ganyan. Hindi po. Maliit lang po ang sweldo ng mga teacher. Maliit lang po. Pero ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang tulong. Sa tulong ng aking mga magulang, sa tulong ng aking mga tiyahin, o sa tulong na rin po. Hindi lamang ang tulong naman kasi hindi lang yan nakabase sa pinansyal. Pwede tayong makatulong sa paraan ng pagsasalita, pagpapayo, o pagpo-comfort, or kung hindi naman, pagdadasal para sa ating mga kapatid. Kaya nga po pinapractice natin ang salitang palakasan. Mapagmalaki, siya lang ang tama, hindi nakikinig sa punto ng iba. Isa pa rin punto sa mga problema na hindi natin minsan, hindi natin nabibigyan ng emphasis kasi nasanay na tayo dito. Hindi, yan naman madali lang. Hayaan niyo lang muna ako. Kaya kung hindi naman, sige, papakinggan ko ang punto mo. Pero on the back of your mind, hindi ko i-consider dyan. Minsan kasi ganito yung mga kapatid. Hindi naman porke binigyan kayo ng payo ay dapat nyo gawin. Binibigyan kayo ng payo para pag-isipan ninyo. Okay? Yun po ang importansya ng pagsasabi sa kapatid. Hindi po yung kapag binigyan ka ng payo ay na-review ka, ay, teka lang naman, hindi yata may punto ako. Tama naman, may punto ka, pero ang tanong, tama ba yung punto mo? Nakakabuti ba para sa mga kapatid mo? Nakakabuti ba para sa iyong buhay Kristiyano? Kung tama ang punto mo, baka yun mamaya ay nakakabuti lang para sa iyo. Pero tandaan natin, pwede nga nakakabuti sa atin ay nakakasama naman sa iba. We have to be open. Sa pakikipag-usap sa ating mga kapatid, kailangan bukas ang ating isipan. Malaya tayong tumanggap ng even criticism. Malaya tayong tumanggap even criticism. You know why? Because that is humbleness.
Israel sa lupa ang gugustuhin niya. Pero hindi. Humbleness, being humble. And then nakafix ang kanyang mata sa kanyang ama. So ganun din po tayo. Kasi kapag tayo nagmamalaki, hindi po nakafix ang ating mga mata sa Panginoon, kundi nakafix ang ating mga mata sa salamin. Ibig sabihin, ang tanging tinitingnan natin ay ang ating sarili. Okay? Alitan, walang pagbibigayan, walang pagtanggap sa kamalian ng isa't isa. Naglalaban-laban, makasariling hangarin. Okay, nangyayari ba ito? Yes po, nangyayari ito. Nangyayari ba ito? Although alam ko yung iba ay naranasan na. Now, ang mali dito kasi, minsan naranasan na natin, pero nauulit pa rin. Bakit kaya? Ito ay dahil sa sarili nating kagustuhan. Ngayon, ano ba yung dapat na kagustuhan natin? Dapat po, isa po yung ating kagustuhan. Yun ay ang magbigay lugod sa ating Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon, ang kagustuhan din natin, hindi yung ating sariling kagustuhan. Kasi later on, tandaan natin, we are just mirroring. Or lagi lang tayo nananalamin. O siya, sige. Susundin ko kung ano ang napag-usapan sa body. Pero on the back of my mind, nagsisinakbo ang damdamin. Nagwawala ang damdamin, dapat hindi ganito. Hindi pa bulong-bulong pang ganoon. Now, may mali. Hindi po yun. That is not a fellowship. Ngayon po, ang isang magandang advice or ang isang magandang practice para dito ay, for me, I guess, is that we have to be open with each other. Kailangan maging bukas tayo sa isa't isa. Maliit pa lang ang kasalanan, ihayag na natin. Ihayag natin kanino? Sabihin natin sa pinagmumulan? Yes. Kasi di ba sinabi dito, meron kayong ninanasan ngunit hindi ninyo makamtam. Kaya't pumapatay kayo. So, hindi ba ang pagkagaling sa kapwa? Ano bang kaibahan ng inis at galit? Tanungin ko po kayo. Pareha lang. Walang maliit, walang malaking kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. So, pareho lang po yun. Kung hayaan mo siya, ganyan. Hayaan mo siya. Hindi naman, ang pangit naman ng, ang pangit naman ng exaltation niya. Hayaan mo siya, mas talentada ako na. Hayaan mo siya. Mas maganda naman akong pumustura. Mas maganda ang mga damit ko. Hayaan mo siya. Bakit po? Nag-iingitan. Bakit kaya nag-iingitan? Kasi ang tinitingnan lang ay ang sarili. Bilang Kristiyano, paulit-ulit po tayo, we have to die to ourselves. I thank you. Bilang Kristiyano, kailangan natin mamatay sa ating mga sarili. Yun lamang po ang tanging paraan upang tayo ay pamunuan ng ating Panginoong Jesucristo. Susunod po ay mapanghusga. Mapanghusga. Now, sorry. Mapanghusga. Now, sa maraming bagay, pwede tayong mapanghusga sa pamamagitan ng inggit. Okay? So, noon ako ay sabihin natin na on the back of my mind, malapit kami ng kapatid ko, lahat ng mga kapatid ko malapit kami. On the back of my mind, lagi kong tinatanong, magkano kaya ang sweldo ni Kuya? Okay naman, gusto ko lang malaman. Pero hindi ko alam, sa mga tanong kong yun, iingit ako. Okay? Sa mga tanong na yun, kapag nalaman mo na, mas malaki pala yung sweldo niya kaysa sa akin, sana pala yun lang din ang course ang kinuha ko. Sana pala, tawag dito, pareho kami. Pareho kami lang sinusweldo. Pero at totoo po, hindi mangyayari yun. Dahil magkaiba ang plano ng Diyos sa bawat isa. Para yung, what do you call this? Para yung tambart. May kanya-kanya tayong tambart at hindi pwedeng magkapareho ang isa. Maliban na lang kung siya ay monozygotic o yung tinatawag natin na kambal or identical twins. Okay? Lahat halos magkapareho sila kaya identical twins. Okay? So, balik po tayo. Hindi ko alam
alam na ako'y nagiging mapanghusga kasi naiinggit ako sa kanya. Mapanghusga sa maraming paraan, sa pinakasimpleng paraan. Hindi naman siya kagalingan. Tingin ko, mas may i-improve. Sa tingin ko, mas malalim ang aking kaalaman. Sa tingin ko, ako ang tama. Sa tingin ko, may mali. Sa tingin ko, hindi dapat. Pagka ganun po, sa paraan ng pagsasabi ng sa tingin ko, para na po tayo nanghuhusga sa ating kapwa. Kasi ang tinitingnan natin ay ang ating sarili. Kaya nga po, sa tingin ko. Okay, sa tingin ko, overall, hindi pa natin sabihin ng totoo, mas magaling ako kaysa sa kanya. Susunod po ay ang pag-iimbot. Ano nga ba yung pag-iimbot? Paghahangad ng mga bagay na hindi sa'yo. Ang masama po nito, ang sabi sa definition ng pag-iimbot, paghahangad ng mga bagay na hindi sa iyo. Ang ibig pong sabihin ng hindi sa iyo, hindi para sa iyo. Lahat po tayo binigyan ng kanya-kanya, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang talento, kanya-kanyang abilidad, kanya-kanyang kakayahan. Pero tayong lahat ay binigyan ng iisang bagay. Yun ay ang kaligtasan. Doon po tayo nagkakapare-pareho. At doon po dapat tayo tumingin. We should go back to the gospel. Tingnan natin, ano ba yung common grounds natin? Lahat tayo ay ligtas. So therefore, we don't have to persecute others. Huwag tayong mag-imbot dahil lahat tayo ay binigyan ng iisang bagay. Yun ay ang kaligtasan. Lahat tayo ay binigyan ng iisang pagmamahal at yun ay si Kristo. Okay? So, with identifying this and other concerns na minsan nasa puso, ako aminado ko, meron pa talagang kailangan. Meron pa talagang kailangan. Kasi kailangan full surrender. Kasi kailangan wala dapat natitira. Wala dapat natitira. Okay? Bakit po dapat walang natitirang kasalanan? Pwede ba ang isang Kristiyano ay mabuhay na may natitirang kasalanan? Hindi po. Tandaan po natin, yung istorya ni Noah, isang napakagandang istorya. Every time, binabalik-balikan ko kasi thinking, ito yung yung mga bata kami, ito yung mga malimit na story nila mama at papa before kami matulog. Story ni Noah, story ni David, and even, of course, the story of Jesus Christ. Sa story ni Noah, of course, harapin natin ang tunay na katotohanan. Harapin natin wrath of God. Okay? Bakit niya ba ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig? Dahil ang tao ay makasalimutan. Dahil ang tao ay mahilig sa kasalanan. So, ibig sabihin po, ayaw ng Diyos ang kahit kaliit-liitang kasalanan. Dahil noong panahon ni Noah, noong kanyang gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ang tanging itinaraga lamang ay ang taong matapat, nakakatuwa at nakakabilib ang buhay ni Noah. Huwag natin kalimutan yan, na minsan sa mundo, merong naglakbay, merong isang tao, 10 ng kanyang pamilya na naglakbay kasama ang Diyos. You see, kung gaano tayong kamahal ng Diyos, bubunahin niya ang mundo, aalisin o buburahin niya ang mga makakasalanan dahil para sa'yo. Gusto niyang maligtas ka. Why? Dahil balang araw ikaw ay magiging instrumento. Diba? Lagi ko nga pong malimit kong mahiling isama sa mga hamon or sa challenge is yung our life is a pattern to the next generation. Tama naman po na ang ating buhay ay ang pattern ng susunod na henerasyon. Kaya po dapat maingat tayong mga nakakatanda at mas nakakaalam dahil nakatingin sa atin ang mga bata. Okay? Dapat po ang makita sa atin ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Ang ibig sabihin ng pakikipag-isa kay Kristo, lahat po tayo ay nakikiisa kay Kristo. Hindi lamang po ako, hindi lamang si Junjun, hindi lamang si Ace, hindi lamang po yun. Lahat tayo. In general, ang salitang pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Ulit po. Ang pag-iimbot, hindi nagdudulot ng maganda. Dahil dito kasi,
tao. Merong mga tao na nakakagawa ng kamalian, kagaya ng pagpatay, ano pa ba? Pagpatay, pakikipag-alitan, pagtatalo-talo. Actually, lahat ng mga nandyan, pwede bunga ng pag-iimbot. Okay, lahat ng nandyan, bunga ng pag-iimbot. Okay? Ayon po sa unang Korinto, unang Korinto 3, 1 hanggang 6, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, nakakalungkot po ito. Ang sinasabihin po dito ay ang mismong ministeryo. Hindi makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Bakit kaya? Because of pag-iimbot, because of self-satisfaction, ang nangyayari, nagkakameron ng chaos, nagkakameron ng kaguluhan. Okay? Nagkakameron ng chaos, nagkakameron ng kaguluhan. Minsan, may mga salita na hindi talaga natin dapat bitawan dahil hindi makakabuti para sa ating kapwa. Lagi natin iisipin. Okay? Kung sa every time, kagaya po nung sinasabi ko kanina, every time na tayo ay susunod sa ating sariling kagustuhan, isipin mo na natin maigi dahil baka po mamaya may masaktan tayo. Ayon nga po sa Romans 16:19, if I'm not mistaken, the incident of what is good and the innocent of what is evil. Okay? Dapat po, para tayong mga bata, dapat innocent tayo sa masama. Kapag ginawa ko ba to, papayag kaya ang magulang ko? Matutuwa kaya ang magulang ko? Masasaktan kaya ako? Ganun po yung punto ng mga bata. Kailangan para tayong bata sa pag-approach. Kailangan meron tayong pinagkukonsultahan. Okay? Sino-sino ang pwede natin pagkonsultahan? Pwede tayong pagkonsulta. Una-una, kukonsulta tayo sa Panginoon. Pangalawa, sa mga nakakatanda. Pwedeng magulang, pwedeng mga matatanda sa ministry. At pangatlo, sa ating kapatiran. Tingnan muna natin, baka mamaya na pagdaanan nila yung gusto mong pasukin. At pagkatapos, malalaman natin kung ano yung pwedeng maging kahinatnan. Okay? Tingnan po natin kung paano sila nagkakagulo. Ayon dito sa 4, kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba naman ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo namumuhay pa ayon sa laman? So may mali pa rin po pala doon. Minsan kasi, ang tinitingnan na lang natin, or minsan, hindi pala tinitingnan, ginagawa nating dahilan yung ating mga leader. Kasi sabi naman ni ganito, ni ganyan. Sabi ni Kuya, ganyan. Hindi totoo yung sabi ni Kuya, no, hindi po ganoon. Nagkakameron tayo ng pagkakabahagi. Titingnan natin ang ating mga leader bilang leader, hindi bilang dahilan. At kung minsan, ang ginagawa natin, hindi, sabi kasi sa Biblia, ganito, ganyan. Ang Biblia, nandiyan upang maging dahilan ng buhay natin, hindi upang magiging dahilan ng ating pagiging makasarili. Hindi kasi itong verse na to, pinangahawakan ko ito Para sa akin to, sinabi ng Diyos. So, wala akong pakialam kahit ano ba sabihin nyo, wala akong pakialam kahit makasakit ako sa aking kapwa. Basta pangahawakan ko to kasi sabi ng Diyos. Humingi at ikay pagbibigyan. Binigay naman sa akin to ng Diyos. Ano tayong kasigurado na yun ay galing sa Diyos? Tandaan natin, hindi ibibigay ng Diyos ang isang bagay kung mali ang iyong motibo. Dapat naka-anchor ang lahat or dapat ang motibo mo is nakabase sa sa katarungan or righteousness of God at nakabase sa Panginoon. Hindi ko yan kasi sabi naman ng Panginoon, humingi ka at ikay pagbibigyan. Ngayon ang tanong, hiningi mo ba talaga yan o gumawa ka ng sarili mong paraan? Okay? Ako pa bago mangyari ito, ilang buwan or taon, if I'm not mistaken, tama ba? Buwan bago mangyari itong scenario ito. Okay? Next po. Don't worry. Bibilisan ko na sa iba. Binigyan ko lang ng emphasis yung first 6 kasi siya yung mabigat. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi
kayo upang humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Hindi naman para naman ito sa church, hindi para sa akin. Sigurado ka bang para sa church? Hindi naman para ito sa kapatid ko, hindi para sa akin. Ang tanong, gusto ba yun ang kapatid mo? Ang tanong, magiging maayos ba ang relasyon mo sa ibang mga kapatid mo kapag ka nakuha mo ang bagay na hinihingi mo? Okay? Question, bakit kaya yung iba na hindi mananampalataya at gumagawa ng hindi mabuti at hindi nagbibigay lugod sa Panginoon, madali lang nilang nakukuha ang gusto nila? Okay? Well then, tama naman po. There are two types of blessings. First is blessing para sa blessing na mula sa Panginoon at blessing na mula sa dyablo. Paano natin malalaman na ito ay mula sa dyablo? Gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. Ginagawa natin ng kaparaanan ng sanlibutan. Halimbawa, I want to be promoted. Lord, I want to be promoted. Gusto ko talaga ma-promote. Kaya yung ma-promote ako. And then mamaya may isipan mo, oo nga pala, God given me all the means. Binigyan niya ako ng salapi, binigyan niya ako ng kalangyaan, binigyan niya ako ng influensya na pwede kong gamitin sa promotion ko. Ibig sabihin, galing sa Diyos yun. Kasi blessing ng Diyos ang ating pinagkukuhanan ng resources. Opo, blessing ng Diyos yun. Pero ang tanong, sigurado ko bang galing sa Diyos o galing sa sarili mo kaparaanan? Gusto ko ma-promote, anong gagawin ko? May nabalitaan ako, ganito, ganyan, natanggap ng lagay. Lord, hindi naman puro siguro masama kasi ang gagamitin ko naman is resources na nagmula sa inyo. Ang gagamitin ko naman ay yung perang pinaghirapan ko. Pero paano ang paraan mo ng paggamit? Yung paraan mo ng paggamit, yun yung naging tulay ng dyablo para maging pagpapala para sa iyo. Okay? And then, sino nagbibigay sa kanila? Kaaway o ang dyablo. Marami na po yan. Hindi na natin kailangan i-specify. Pwede, kagaya ng sinabi ko, ang mali minsan sa mga tao, for example, mahilig tayo maghanap ng kasiraan ng iba. For example, anyway, this just a subtopic. For example, kasi alam naman natin, may mga politiko na i-involve sa corruption, ganito, ganyan. Now, ang nakakatuwa dito, naiinis tayo because they are corrupt. Pero minsan tayo, hindi natin kayang aminin sa sarili natin na minsan tayo ay corrupt. Why? Because we have the corrupted mind. Okay? Paninira sa kapwa. Corrupted mind. Yan. Pagtataglay ng mga yan. That is an indication na ikaw ay merong corrupted mind. Minsan naiisip mo, bakit ganoon? Okay. Bakit po warning? Minsan naiisip mo, bakit ganoon? Kapag ka minsan may sinisilip ka na isang tao na hindi mananampalataya at hindi mo kasamahan dito, o kung minsan kasamahan mo, o minsan kaanak mo, or kung sino man kaibigan mo, minsan naiisip mo, hindi nga sila sumasampalataya sa Panginoon. Bakit nila nakukuha ang gusto nila? Minsan naiisip mo, bakit ganoon? Warning po yan. Baka po mamaya, kaya ganoon yung tao yun, dahil din sa'yo. Bakit? Ino-ofera ng dyablo ang taong yun, tinutukso ng dyablo ang taong iyon upang ikaw man ay makita mo na may kaginhawahan sa kabila ng panunukso ng dyablo. Later on, gagawin mo na rin. Okay? Kaya nga dapat inosente tayo sa kasamaan. Hindi natin dapat siya ini-entertain. Okay? Minsan kaya kaparaanan niya ng dyablo. So minsan, we really have to be careful of our thoughts or ang ating pag-iisip sa ating mga kapatid or mga taong nakakasalunha. Okay? Next, question, gusto ba ng Diyos iyon? Hindi. Hindi niya gusto yun dahil makakapaglayo ito sa Kanya. Okay? Okay. And then, katuruan din po sa paghingi, hindi po lahat ay ibibigay ng Panginoon. Tandaan natin kasi, ang hilig kasi natin sa ganito Kapag ka tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, pwede
sigurado, mawawala lahat ng problema ko. Yes, tama po. Mawawala po lahat ng problema. Pero lagi nating tandaan na ang Diyos ang gusto ay sumasamba tayo sa Espiritu. So, ibig sabihin, ang pagpapala niya ay hindi sa material, kundi sa Espiritu. Pwede ka magkameron ng material na bagay. Pwede ka magkameron ng material na bagay. Dito papasok yung pananampalataya na may gawa. Na dapat, lahat, dito ang pananampalataya na may gawa. Okay. Lahat ng ating gagawin is dapat nakatuon sa ating pananampalataya. Lahat ng ating gagawin sa trabaho, sa pakikipagkapwa-tao, sa pagmamahal sa pamilya, at pagmamahal sa mga kapatiran, lahat po dapat yan ay nakasentro sa ating pananampalataya. Walang iba kundi kay Jesus. Okay? Kasi ang ano naman talaga, binibigay naman talaga ng Panginoon. Material things, bonus na lang po yun. Magkakameron ka niyan kung meron kang genuine na pananampalataya. Magkakameron ka niyan kung ang spiritual blessing ang tunay mong niyayapos. Kung minsan hindi natin hinihingi, binibigay ng Diyos. Tama? Kung minsan hindi natin hinihingi, binibigay ng Diyos. Okay? Paano nga ba yung sinasabi nilang mga spiritual blessing? For example, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience. Okay. Humingi ka ng patience sa Panginoon. Panginoon, ako hindi pasensyoso. Bigyan mo ako ng pasensya. Hindi po yung isang click, pasensyoso ka na, hindi. Kaya nga po, merong pagsubok. God will give you trials para matesting at mahubog ang iyong pasensya. Okay? Ganun po yung sinasabing spiritual blessings. So, ibig sabihin ba, problema ba ang spiritual blessings? Kasi pagsubok, hindi po, ang tunay na problema ay ang tukso, hindi po ang pagsubok. Isipin, tandaan po natin yung message ni Kuya Boyan last time. Ang pagsubok ay galing sa Panginoon. Hindi kailanman manunukso ang Panginoon. Dahil ang tukso, yan ay galing sa Diablo. Wala pong iba. That is the difference between pagsubok, trials and temptations. Okay? Next po. Now, here we had a short story regarding sa kung bakit hindi tayo minsan binibigyan ng Panginoon. For example, merong isang manlalakbay na tumayo sa isang bayan ng among may kapangyarihan. Ano sabi niya? Pupunta ako sa bayan na to at titikman ko ang pinakamatamis na bagay. Ulit dahil siya'y dayuhan, siya'y inatake ng mga taong bayan. Ayaw nila. Meron silang pinoprotektahan ng isang bagay. Meron silang isang possession na isang bagay. Ayaw nila. Sinaktan, ginulpi, at halos mamatay ang dayuhan. Pero, ang among may kapangyarihan ay pinatigil. At siya ay iniligtas mula sa kamatayan, sa tiyak na kamatayan. Dahil doon, nagpugay siya sa kanya. Dahil doon, na makarecover, nagpugay siya sa among may kapangyarihan. Okay. Nagsilbi siya ang walang utos. Ginawa niya ang mga bagay na sa tingin niya ay ikalulugod ng kanyang amo na may kapangyarihan. Dahil doon, natuwa yung amo at sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang bagay na pinakagugusto mo. At ito ay yung kape. Sabi dito, doon sa storyang to, noong araw, ang kape ang pinakamatamis na bagay o pinakamatamis na prutas na pwede mo mainom or makain. Sa panahon ngayon, pait lang. Okay, natuwa siya. Sa wakas, natikpan ko ang pinakamatamis na bagay. Natuwa, nagalak. Kinabukasan, ginawa niya uli ang mga ginawa niya noong kahapon. Natuwa na naman ang among may kapangyarihan. Yung 3 araw, ganoon. Lumipas ang linggo at ang buwan. Kung dati, ang tanong niya, Panginoon, nakalugod ako sa inyong, nilulugod kita kaya ginawa ko ang lahat ng ito. Pero dumating ang isang araw, umalis ang kanyang among may kapangyarihan. Nagalit siya. Pagdating ng amo niya, saan ang gantimpala ko? Okay? So dahil dito, nagalit ang amo. Simula noon, sige, ibibigay ko sa iyo ang kape na sinasabing pinakamatamis na buong mundo. Pero simula sa araw na ito ay magiging mapait. Ano po ang moral lesson dito? 2 sentence lang po.
or isang sentence lang. Kalimitan, tumitingin tayo sa mga pagpapala. Hindi natin tinitingnan ang nagpapala. Doon na lang po tayo nakatingin. Kaya po minsan, masama talaga na, kaya minsan, kahit alam mo makakabuti sa'yo, hindi pa ibibigay iyan ng Panginoon dahil sa panahon ito at sa estado ng ating isipan at sa kondisyon ng ating puso, hindi ito makakabuti sa'yo dahil balang araw makakasira ito sa'yo. Okay? So, lagi po tayong tumingin doon sa nagbe-bless, hindi doon sa blessing. Kung gagawa tayo ng isang bagay, dapat po tayo ay ginagawa natin ito para sa lumikha sa atin. Ginagawa natin ito para sa Panginoon at hindi para sa ibibigay ng Panginoon. Okay? Next po, isa itong paalaala. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipaglaban kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway na naman ninyo ang Diyos. Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag niyong akalain walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos na nagbibigay ng higit na pampaalala, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinapalaya niya ang mga mapagpakumbaba. Yung number 6 po, that is a promise. Promise to claim kung ano po yung gantimpala kapag tayo ay nagpakumbaba. Tingnan po natin dito. Unang-una, binigyan ko ng indication yung mga taksi. Why? Because maaaring magselos ang ating Panginoon, maaaring magselos ang ating Diyos dahil sa ating pagmamahal sa mundo. Why? Imagine, pinadala na nga sa iyo si Yesu Cristo. Ano bang gusto mo? Binigyan ka na ng pagmamahal, binigyan ka na ng kaligtasan, binigyan ka na ng Panginoon. Ano pa ba ang gusto mo? Ibinaba ko ang aking sariling anak para sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Bakit niliniglect mo ako? Bakit hindi ka pa rin nagbabago? Okay? Sinabi mga taksil. Kanino po naririnig yung salitang mga taksil? What is taksil? In English, it is adultery. Ito po yung pagpatol sa iba. Ito po yung, kung hindi mo pagpatol, pagmamahal sa iba. Parang infidelity. You are making ways to be with someone. That is infidelity. Okay? Halimbawa, ikaw ay isang nagtatrabaho sa isang opisina. Okay. Ikaw ay may asawa. Pagkatapos, nagugustuhan mo o nagugustuhan ng iyong mga mata ang iyong kapwa-employee o iyong katrabaho. Now, ano ginagawa mo? Ano kayong oras ang break na? Oras ito, kung ano oras siya magkakape. Kasi gusto ko lang mag-high. Okay? Now, that is already infidelity and that is already adultery. Pagtataksil na po yun. Ito, alis na siya. Teka lang, sige, kukuha siya ng tubig na mainit. Ako naman kukuha ng tubig na mainit para kumari magkakasabay yung kamay namin ngayon. Kung hindi naman, gusto ko lang siya makita ngumiti. You are already committing adultery. Okay? You are already committing adultery. You are committing already pagtataksil. Kasi tandaan po natin, lahat tayo ay kinasal sa Panginoon. So therefore, lahat tayo ay papasakop sa Kanya. Tayo ay mga babae o mga nobyang ikakasal na nagpapasakop sa ating asawang lalaki. Yun po ay ang ating Panginoong Kristo. Okay? Next po. Okay. Masama ba? Pakikipagkaibigan o pag-ibig sa sanlibutan. Malinaw na ayaw ng Diyos. Malinaw po. Sinabi niya dito eh. At sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. No other explanation for that. Wala na pong ibang explanation para dyan. Ang pansinin niyo po, balik tayo din sa salitang taxi. Sa mga napapanood natin, or kung minsan sa mga pelikulang Pilipino, or kung minsan kung huwag naman sinuswerte, no? Na may nasaksihan ka na ganoon, na kapitbahay na ganun yung lalaki. Ano kinahantungan? Sino ang pinaka nasasaktan?
kapag nangaliwa ang isang babae o ang isang lalaki, sino ang pinaka-nasasaktan? Ang pinaka-nasasaktan ay yung kanyang kapareha. Pangalawa lang yung sarili. Kung mahal mo talaga yung kapareha mo, masasaktan ka kasi nasasaktan yung kapareha mo. Okay? Ang una mo nasasaktan ay yung kanyang kapareha. Ganon din po ang ating Panginoon. Nasasaktan siya. Why? Because ang pakikipagkaibigan natin sa mundo magdudulot ng kamatayan. Sinabi nga, do not conform to the way of this world. Okay? Huwag tayo makiayon sa kaparaanan ng mundong ito dahil the way of this world is what? On my own, is evil. Lahat ng kaparaanan ng mundong ito ay kasamaan. Okay? Pakikipagkaibigan o pag-ibig sa sanlibutan ay malinaw na ayaw ng Diyos. Ito ay paraan ng malinaw na pakikipag-away sa Diyos. Kaya nga po sinabi dito sa ating title na kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Okay? Malinaw po yan kapag tayo ay umiibig at nakikisama sa kaparaanan ng ang sanlibutan, tayo ay literal na nakikipag-away sa Diyos. Mararamdaman yan bilang isang Kristiyano. Okay. Mararamdaman yan bilang isang may nagtataglay ng banal na Espiritu. Tandaan niyo, pwede umalis yun dahil nasasaktan siya. Malinaw na sinasabi ni Santiago na kung tayo ay makikipagkaibigan sa sanlibutan at minamahal natin ang kaparaanan nito, ay kaaway natin ang Diyos. Ganun lang po kasi kaaway natin ang Diyos. Gusto po ba natin ito? Hindi, ba? Suriin natin ang ating buhay. Typographical error. Kung sino ba ang ating kaibigan at minamahal? Ang Diyos ba? O ang sanlibutan? Now, ngayon ba? Kung meron ka nitong mga to, malamang kaibigan mo pa rin ang? Kung hindi naman kaibigan, binabalik-balikan mo ang sanlibutan. Okay? Next po. Ano nga ba ang sanlibutan at paano ito nagiging kaibigan? Ayon sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yun po ang ibig sabihin ng makasanlibutan. Hindi umiibig sa Ama. Ano nga ba ang nasa sanlibutan? Ang lahat ng nasa sanlibutan ay pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Pagnanasa ng laman, ano ba yung ating mga pangangailangan? Kalimitan, pagkain, bahay, tirahan, ano pa? Events, tawag dito. Ang pagnanasa po kasi ng laman, hindi lang yan patungkol sa sexual immorality. Okay? Damit, social life, ano pa ba? Community, people. Yan yung mga pagnanasa ng laman. Huwag yung sabihin hindi. Pwede rin pong kahirapan, ang kayamanan. Yan yung kalimitang ginagamit ng Diablo. Tandaan po natin yung kahirapan. Pagkain, ako naman napakasimpleng bagay niyan. Pero, pagka may nahuling isang nagtutulak ng droga, ang una niyang dahilan, anong gagawin ko? Wala makain ng pamilya ko. Tama mali? Tama naman. Wala makain ng pamilya niya. Yun ay pagnanasang makalaman. Kasi ang tinitingnan natin, kung ano yung kasasatisfy ng ating katawan. Hindi yung kung ano yung kinakailangan ng Espiritu o kung ano yung iinumin dapat ng Espiritu. Minsan tubig, di ba? Kung napanood niyo yung Calamar, yung Rivera dati, yung Temptation Island, ano sabi ni John Lapus, I will sell my soul for a glass of cold water. You know why? Bakit kaya nasa gitna siya ng disyerto eh. Ilang araw, ilang linggo na sigurong walang tubig. Okay. Pero pag nag-asa na naman, yun yung sinasabing mahinang-mahina ang katawan. Totoo naman, mahina talaga ang katawan. Kaya nga meron tayong espiritu para palakasin ang ating katawan. Susunod po, bigyan ko ng indication. Last of the eye. Okay. Ang bita ng mata ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Ang makasalanang pagnanasa ito ay nagmumula sa mundo dahil hinihikayat tayo ng mundo na nagnanais at na magnais at mag-imbot ng mga bagay na hindi kailangan ng mga bagay o kasama natin. Ayon sa Mateo 5:27-28, naririnig ninyong
sinabi, huwag kang makakalinya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nakakalinya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Okay? Clearly po yan. Ang ating pong mga mata, yan po yung number 1 point of entry ng kaaway. Hindi lamang po sa sexual immorality. Bakit kaya sila ang sarap ng kinakain? Kailan kaya ako magkakaganoon? Bakit kaya sila ang sarap-sarap ng buhay? Bakit kaya siya nakakaluwag sa buhay? Okay? Tandaan natin ang buhay ni Haring David. Ayon sa 2 Samuel 11:2, isang palasyo at naglakad-lakad mula roon may natanong isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Si Bathsheba, remember? Ngayon, ano ang naging point of entry ng kaaway? Mga mata. Bakit kaya mga mata? Kung tutuusin sa ibang version, isang hapon siya'y nag-isip at walang ginagawa. Ang sinabi doon. Wala siyang ginagawa. Okay? So, ibig sabihin, para tayo ay hindi nakuban ng jaglo o ng kaaway, dapat may ginagawa tayo. Okay? Ano man sabi sa Biblia? Basahin mo ito araw at gabi. And every time na merong temptation, dapat may gagawin ka. Salita ng Diyos. Manalangin, magsalita ng Diyos. It is very, very effective dahil kaya ako napagtagumpayan. Dahil kaya, hindi pala ako. Dahil sa banal na Espiritu, napagtagumpayan ang pagkahumaling ko sa sugal. Every time I am being tempted, teka lang, ano nga ba ang sabi sa Bible? Lord, bigyan mo ako ng babasahin. Lord, kailangan ko ang tulong mo. Lord, natutusan ngayon ang damdamin ko. Narito na naman ako. Gustong-gusto na naman ng aking mga kamay, ng aking mga mata, ng aking mga isipan, na ako ay magsugal. Panginoon, tulungan mo ko. And then God will give you a verse. Ano yung kalimitang verse na ibibigay niya sa'yo? Tandaan mo, yung iyong meditate ay sapat na. Balik-balikan mo. Kung hindi naman, kung meron kang naaalala sa mga mensahe dito, sa bahay panambahan, balikan mo. Okay, ganun ka makapangyarihan ang Diyos. Minsan kasi ganito, tanda ko. Ako, even ay, inatake ako ng gout. Pagana ang paa ko noon sa kantin ng LSPU. Pero may nakita akong atay balunan. Diba? Ang sarap. Gusto ko talaga adobong atay balunan. Bumili ako, pero sabaw lang ang kinuha ko. Tapos, kain. Pero yung mata ko talagang konektado sa sikmura. Talagang gusto ko. Ngayon, hindi ko papangalanan yung dalawa. Meron akong co-teacher na dalawa. Sabi nung isa, ano ka ba? Huwag mong tiisin ang sarili mo, kainin mo. Yung isa naman, wag, kita mong pagana nga ang paa eh. Anay mo pa. Sabi niya, tunay na kaibigan, sinasabi, kahit masasaktan, kahit hindi mo mapagbibigyan. Tapos sabi naman isa, pare, pinili mo nga, di kainin mo na. Hindi ba kasalanan din niya? Baka mamaya nagsasayang ka. Ang ending, tinangin ko rin. Okay? So that's how powerful our eyes is. Okay? So kailangan meron tayong ginagawa. Nagiging point of entry ng jaglo ang ating lifestyle kasi tamad tayo. Nagiging tamad tayo. Tandaan natin ang sinabi kay Jonas. Bumangon ka, huwag kang tatamad-tamad. Manalangin ka sa Panginoon mo. Yun po ang tama. Dapat tayong laging manalangin. Dapat lagi tayong kumukonsulta. Sabi natin sa Brother Joe, babad sa iyong salita. Okay. Next po, huwag humatol sa ating kapwa. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira ang humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. Malinaw po yun. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol? Self-reflection po dito is according to Matthew 7:15-16. Self-reflection po. Ulitin to. Self-reflection. Hindi po natin kailangan tingnan ang ating mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo ay mabangis na asong gubat. Ibig sabihin po nito, pakitang
tao. Hindi po natin muna titingnan ang ating mga kapatid, siya sa atin natin ang ating sarili. Baka po ito ay nagsisimula sa atin. Baka po tayo yung ganyan. Ay, oo, walang problema. Walang problema, okay lang yun. Eh, lahat naman tayo ay nagkakamali. Pero deep inside, ano ba yun? Ba't ganun yung tao yun? You are being judgmental. You are judging others. Now, lagi po natin isipin, hindi tayo dapat maghusga dahil ang paghuhusga ay sa Panginoon lamang. Siya lang ang tanging maghuhusga. Tandaan natin kapag tayo ay wala na dito sa mundong ito, lahat tayo ay haharap na sa paghusga. Tandaan natin, kung ano yung ginamit natin tool sa panghusga, ay siya rin gagamitin sa atin. Tingnan po natin mamaya. Ngayon, anong sinasabi nga ulit dito? Remember, ito po lagi ko rin ina-example. Okay. Reasons pala muna. Reasons, if it helps you, reasons bakit ka nagiging mapanghusga. It helps you to feel superior. Okay? Kung yun kasi yung gusto natin, superiority complex. Para tayong mga crab mentality. Pag nakakataas yung isa, hihigitin natin. Bakit? Gusto natin na tayo yung nasa itaas. Common na po yan. So, kailangan mag-background check tayo. Hindi kasi, sa tingin ko, dapat pakailaman ko ang buhay ng kapatid na ganito dahil mas mabuti akong ama kaysa sa kanya. Mas magaling akong magpalaki ng anak. Tama naman po, pwede mong, ang term is, hindi pakailaman. Pwede mo siyang bigyan ng gabay. Okay? Kung halimbawa meron isang kapatid na sira ang pamilya, huwag mo ikukumpara yung iyong sarili sa kanya. Kasi kapag kinukumpara mo ang sarili mo sa kanya, hindi siya yung itinataas mo, kundi sarili mo yung itinataas mo. Okay? Hindi po masama ang magbigay ng payo. Wag lang yung magbibigay ka ng payo, pero ang sentro ng payo mo ay ang sarili mo. Tayo bilang Kristiyano, kung magpapayo tayo, dapat ang sentro ng ating payo ay ang ating Panginoon. Okay? In times of rebuking din, dapat tama yung motibo. Okay? Magre-rebuke tayo ng hindi basihan ng sarili natin. Magre-rebuke tayo na ang basihan natin ay ang kagustuhan ng Diyos. Okay? Next po. Ang paghusga sa iba ay kadalasan nagpapadama sa atin na mas mataas tayo. Ang pagsira sa ibang tao ay isa sa mga pangkaraniwan, pinaka-karaniwang paraan na itaguyod ng mga tao ang kanyang sarili. Okay? Yan po kasi yung gusto natin, itaguyod yung ating sarili. Why? Because we want fame, we want power, or kung minsan gusto natin na na-appreciate tayo. Hindi po masama na gustuin natin na na-appreciate tayo. Pero bago po natin yan hanapin sa tao, tingnan po muna natin ang Diyos. Kasi kung gagawa tayo ng mga bagay na naayon sa kagustuhan ng Diyos is na-appreciate tayo ng Diyos. Therefore, ma-appreciate tayo ng tao. Okay po? Next, tingnan po natin, inuutos naman ng Paraon sa lahat ng kanyang nasasukupan na itapon sa ilog nilo, ang lahat ng lalaking isinilang ng mga Hebrea, tayaan naman ng mga babae. Tingnan po natin itong puntong to. Remember, nung nagpadala ng 10 plagues, ano yung ika-10 salot? Mamamatay ang lahat ng panganay. Ito po yung panahon ni Moises. Okay? Mamamatay ang lahat ng panganay ng mga Egyptyo. Kung ano ang ginamit mong panukat, siya rin gagamitin panukat sa iyo. Ibinalik lang sa kanila. Okay? Next po. Yung sa Lucas 18:11-13, alam naman po natin ang istorya ng Pariseo at na isang maniningil ng buwis. Anong sinabi niya doon? O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, hindi ako katulad ng iba na magnanakaw at magdaraya at maangulod niya. Hindi kagaya ng katulad ng maniningil ng buwis nito. You are judging someone. Okay. Sino ang mas kinalugdan ng Panginoon? Yung maniningil ng buwis. Why? Because he repent. Dinadamukan at nagdudusa. Sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Okay.
What if you are the one being judged? Remember the name Daniel? God is my judge. Okay? In the Old Testament, is known of remaining loyal to the God of Israel despite of persecution and danger. Remember the story of Noah. Okay, Daniel, ibig sabihin po ng Daniel is God is my judge. Sa kabila ng mga panghusga at persecution, nanatili siyang tapat sa kanyang Panginoon. Dahil ang kanyang kinukonsidera walang ibang tagahatol kundi ang Panginoon. Remember the story of Noah? Noong ginagawa niya ang arko na iniutos ng Diyos, anong sabi ng mga tao? Mga Neftali pa ngayon, mga higante. Baliw. Paano mo sasabihin uulan at babaha? May isang patak ng tubig, walang dumarating sa langit. Okay? Always remember the story. Now, nakakabilib si Noah. At for me, sobrang blessed ng buhay ni Noah. Halimbawa, tatanungin ko po ang ating mga kababaihan at may bahay. What if sabihin sa inyo ng asawa nyo, gumawa tayo ng barko kasi sabi ng Panginoon? Ano ang magiging reaction nyo? Ha? Magtatawanan? Ano ang magiging reaction nyo? Now, maraming story maraming story na pupulutan sa istorya ni Noah. Maraming side. It is not only the wrath of God. Hindi lang ito patungkol sa what do you call this? Patungkol sa galit ng Panginoon. Ito ay patungkol sa pagpapasakop sa asawa. Paano mo masasakop ng lubusan ng iyong asawa? Pasakop ka muna sa Diyos. Kapag nakita niya na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, papasakop siya sa iyo. Ulit ko, hindi natin kailangan lumabas. Dito po tayo. Pasakop ka muna sa Diyos, papasakop sa iyo ang asawa. Sino ba si Noah? Isang mabuting tao at tagasunod ng Panginoon, isang mananampalataya. Maraming istorya. Ngayon, kung titingnan niyo rin po, hindi ba ikakaila na si Noah at 10 ng kanyang pamilya, naglakbay kasama yung Diyos. Biruin nyo, sa gitna ng kamatayan, naglakbay sila. Ganon tayong kamahal ng Diyos. Ganon ang kayang gawin ng Diyos para sa isang tao, para sa isang pamilya na sumusunod sa Kanya. At kung titingnan nyo, bakit nga ba dalawa-dalawang pares ng hayop? Isang babae at isang lalaki para po tayo sa ating asawa, para po tayo sa ating Panginoon, o sa ating, maging sa ating physical na asawa. Side by side, we will walk papunta sa kaligtasan. Side by side. Kaya po laging partner. Okay? Next po. According to Romans 12:17, huwag niyong gantihan ng masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao. Hanggang maaari, gawin niyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama sa inuman. Lagi natin sinasabi, peace be with you, peace be with you. But the question is, the peace on us? Sa atin kaya mapayapaan? How can we spread peace if we don't have peace in our life? Okay? Next po, huwag magmalaki. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At sa isang taon kami mananatili noon at mangangalakal kami at kikita na malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang nangyayari sa inyo sa araw o bukas. Okay. Tingnan po natin dito. Ang warning dito is ang talingaga patungkol sa mayamang hangal. According to Lucas 12:13-21. Ano po ang sabi? Yung mayaman na nag-imbak ng kanyang ani. Di ba napuno na yung kamalig niya? Ipapagawa pa siya ng mas malaking kamalig. Ang hindi pagiging kontento sa buhay ay kayabangan. Minsan po sinasabihan kami ng mga tao, kalimitan, napakaswerte nyo. Napakaswerte nyo. Sasabihin sa amin ganun magkakapatid. Kasi, ibinibigay ng, nawala, Jessa. Ano to? Nawala. Napakaswerte nyo, may magulang kayong ganyan. Noong una, mayabang ako. Kasi alam niyo ang bakit ng minsan ganyan, kahit nung sa ospital ako, nahingi pa ako ng pera kay mama para allowance ko.
Sabi ko, oo, kasi mabait sila. Pero alam niyo, totoo pa, oo, kasi ganun dapat, di ba? Ganun dapat ang magulang. Dapat lagi binibigyan yung anak. So may mali. Ang problema kasi nagiging mayabang ako. May mali. Dapat pala, ang dapat na tugon ko is, hindi lang ako ang maswerte rin kayo. Dahil pare-pareho tayo may magulang. Okay? Dapat po wag tayo magpakumbaba. Sa school, minsan niloloko ako. May rights magmumotor. Sasabihin nila, hindi naman papayagan ni Cindy yan. Hindi yan papayagan kasi si Papa yun. Hindi papayagan ni Dr. Bonal yan. Sabi ko, opo. Actually, kapag sinasabihan ako ng gano'n, natutuwa ako. Hindi yan papayagan ng magulang. You know why? Kasi hanggang ngayon, kahit naging gano'n yung buhay ko na nakaraan, hanggang ngayon, takot pa rin ako sa magulang ko. Every time na may pupuntahan ako kahit may pamilya ako, nagpapaalam ako sa magulang ko. At pagka nagpapaalam ako, nininervous pa rin ako, baka hindi ako payagan. At minsan, kahit halimbawa, nagbabay kami ng mga barkada ko tapos dun sila kakain, ipagpapaalam ko pa rin sa magulang ko. Sasabihin na ba, ang swerte mo, binigyan ka ng ganyan. Hindi po. Ang lahat ng pag-aari ng magulang ko ay walang iba kundi kami. At kung ano man po yung pag-aari nila, yun ay pinagsikapan nila. Sabi nga po, di ba ni Pablo, araw-gabi kami ay nagbata para wala kayong masabi sa atin. So maganda pong application yun para sa buhay natin. And every time na sinasabihan po ko noon na ay siya, hindi naman papayagan yan na bumili ka na ng motor para makasabay ka sa aming pag-rides. So, hindi pwede kasi I have to give emphasis sa bagay na ayaw ng magulang ko. Kailangan ko pa rin makinig. Kasi hindi porket may pamilya na ako, natatapos na yung pagiging anak ko. At hindi porket may anak na po tayo, natatapos na yung ating pagiging magulang. At kung nga mga anak natin ay may pamilya na, hindi pa rin po natatapos ang ating pagiging magulang. Bakit? Meron pang apo. Bakit? Anak pa rin po natin siya. Ngayon, lagi lang sinasabi, hindi papayagan ni ganito yan, hindi papayagan. Alam niyo, hindi po ako nakakasal. You know why? I am so thankful buhay ang aking ama't ina. Kasi, aminin natin, lahat tayo ay mamamatay. At meron po sa atin, o sa mga kasama natin sa trabaho, na wala na silang ama't ina na naunang kinuha ng Panginoon. I am so lucky ina na buhay pa ang aking mga magulang. And I will do everything para i-please sila. Okay. Paano ko sila i-please? Sa paraan ng pag-please ko sa Panginoon. Uunahin ko ang Panginoon, mapiplease ko ang aking mga magulang. Panigurado yun. Higit pa sa pwede kong ma-achieve sa buhay. Walang ibang ako siguro, gusto ko rin makita yung mga anak ko na nagsasalita dito. Gusto ko rin makita ang mga anak ko na pinupulfill nila yung buhay na galing sa Panginoon. Yun ang paraan po ng isang paraan na tayo ay hindi nagmamalaki. Ang pag-asang nakatingin lagi sa Panginoon. Kasi wala tayong ipagmamalaki. Bago tayo haharap tayo sa Panginoon ng walang-wala, hindi natin kung ano ang meron tayo o kung ano ang na-achieve natin. Boastfulness, showing excessive pride and self-satisfaction in one's achievements. Pagyayabang, isang paraan ng pagsasalita kung saan pinupuri mo ang iyong sarili at kung ano yung ginawa. Ito po yung sinabi nung lalaking mayaman. Next. Ano ang ating dapat gawin? Yung verse 7 to 10. Ito po yung pwedeng amon, pwedeng ganun. Okay. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan nila kayo. Yun po yung ating unang dapat gawin. Pasakop sa Diyos at lalayuan ninyo labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Husgahan ninyo ang inyong mga kamay, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bagong isip. Anong ibig sabihin ng hugasin ng ating mga kamay? Magpatay mali siya? No! Alisin ang karumihan. Alisin ang kasalanan. Diba? Natatandaan si safeguard? Ano yan? Yung washing hand. Ako yung consent. Ano po? Ako yung assistant. Hand etiquettes, hand washing technique. Gumamit ng safeguard, 99.9%. Tanggal ang germs accepted by PAMET. Ano?
So, yun na. So, ganun din po tayo sa buhay natin. Hindi porket tayo ay, gumawa tayo ng isang bagay na hindi na gusto ng Diyos natin. Sasabihin natin, Panginoon, nagsisisi ako. Panginoon, hindi ko na gagawin. Pero pagkatapos ng ilang araw, eto ka na naman ang ginagawa ko. Hindi po yun ang paghuhugas ng kamay. Ang sinasabi dito is completely inaalis mo ang mantsa ng kasalanan. Inaalis mo ang anumang bakit ng kasalanan. Okay? Maghinagpis kayo, umiyak, tumangis, palitan ninyo ang pagluha ng inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Repentance. We have to repent. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. This is a promise. Magpakumbaba tayo kung sino ang nasa itaas, kung sino ang nasa itaas, siyang ibababa, at kung sino nasa ibaba, siyang itataas. Okay? 13, samantalang, ito po yung kanina, samantalang repentance. Yung ginagawa noong maniningil ng buwis. Tinatapik, umiiyak, at naghihinagpis. Yun ang tuloy na repentance kasi nagsisisi. Nangihinaya, bakit hindi ko pa ito sinukod dati? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? What do? We need blessings. According to Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama nating Panginoon, Yesu Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pagpapalang espiritual ng mga mananampalataya ay meron lamang kaganapan kay Kristo. Tanging kay Kristo lang. Uulitin ko po, ang tunay na pagpapala ay ang pagpapalang espiritual. Kung wala si Kristo, walang espiritu na magpapala para sa sino man. Okay? Kalinaw po yan. Ang tanging kailangan ay walang iba kundi ang maging na kay Kristo. Ang isang tao, ang pangunahing pagpapala ng Diyos na nakakaalam para sa mga Kristiyano ay hindi material o piskal. Because ang pagpapalang ito ay ang espiritual na pagpapala. Next po, action. Anong problema? Ikaw ba ay makasanlibutan o kaaway? Ikaw ba ay kaibigan o kaaway ng sanlibutan? Ang sagot po dyan, kung ikaw ay kaibigan ng sanlibutan, automatic ikaw ay kaaway ng sanlibutan. That's the reality. Okay? Anong magandang maging practice? 1 John 2:15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Okay? Next po. Ikaw ba ay mapangmusda? Mateo 7:1-2. Huwag kayong humatol ng kayo'y pinatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Tandaan po natin yung isa kong laging ina-example pagdating sa panghuhusga. Yung ating justice system, isang babae na nakapiring. Bakit kamo? Nakapiring dahil nakikinig lang siya. Tinitimbang niya kung sino ang may mabigat or hindi niya tinitingnan ang akusado sa hindi akusado. Ang akusado sa nag-aakusa. Sorry. Nakikinig lamang siya. Okay? Pero ang Panginoon po natin, bukas ang mata. Bukas ang tenga. Kitang-kita niya ang lahat. Kaya po doon, sa korte, minsan hindi ina-accept yung video. Okay? Ang ina-accept minsan is yung voicemail or voice recording. Pero sa Diyos, lahat nagmamatter dahil alam niya ang lahat. Okay? Next po, ikaw ba ay mapagmalaki? Lucas 6:21. Gawin niyo sa kapwa ang nais niyong gawin nila sa iyo. I-practice po natin yan. Ngayon, kung nagmamalaki po tayo sa kapwa natin, huwag tayong magulat kung isang araw, nagmamalaki na rin siya sa atin. Dahil nakakahawa po yan. Okay? Lucas 4:11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang mapagpakumbaba ay itataas. Challenge po. Challenge, our life is a pattern to the next generation. Lagi ko po itong sinasabi. Dahil totoo na nakikinig at nakikita tayo ng mga bata. Okay? Isa pong natutunan ko sa aking ama ay ang salitang anak, gayahin mo ko. Ganon din po ang sasabihin natin sa ating mga anak at maging sa ating mga pinamumunuan sa Bible study. Sabi nga ni Apostle Paul, Timothy, anak, gayahin mo ko. I have kept the faith.
ko ang aking pananampalataya. We have to be careful. We have to be careful. We will influence others to do so. Okay? Ang ating buhay ay magiging impluensya sa iba. Why? Tingnan niya, naging impluensya sa atin ang mga magulang natin. Naging impluensya sa atin ang mga guro. Naging impluensya sa atin ang mga tsuhin-tsahin natin. Ganon din po tayo. Whether we like it or not, kailangan maging role model tayo. Hindi porke wala kang natapos, hindi ka magiging role model. No! Dahil dito sa panambahan ng Diyos, dahil dito sa katawan ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay may isang function. Okay? Roma 14:17, sapagkat ang pag-aari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at ibinagalang ng tao. Gusto mong igalang ka ng tao, sundin po natin to. Bakit kaya tayo minsan nagmamataas? Bakit tayo nagyayabang? Because we want respect. Yun yung kaparaan ng mundo para tayo ay makakuha ng respect. Pagyayabang, pagmamataas. Kaya lagi natin pagsikapan gawin ng mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas ng isa't isa. Conclusion, Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Lagi ko pong tinatanong sa akin mga nasyasyaran pagka binabalik ko, kumusta na ang buhay mo? Anong naging epekto ng pagtanggap mo kay Kristo? Masaya? Sana sabi nila, masaya. Yung iba naiyak. Yung iba sasabihin, sobrang blessed, nakalaya ako. Ngayon, alam ko na ang totoo. At higit sa lahat, meron akong kapayapaan. Kapag sinabi nila na meron kapayapaan, totoo at genuine ang pagtanggap nila sa ating Panginoong Jesus. Why? Because sinabi dito, Jesus is the Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan. Kapag ka nakikipagkita siya sa kanyang mga apostol, ano ang sinasabi niya? Peace be with you, my brothers and sisters. Sumayin niyo ang kapayapaan dahil siya mismo ang kapayapaan. Who are we? We should be the promoter of peace. Because the peace itself is Jesus Christ. Okay? Sino po tayo? Hindi ako magbibigay ng question, pero gusto ko po sanang ipamuhay natin kung sino tayo. Kahit dito muna tayo magsimula. We should be the promoter of peace. So therefore, I will ask you, my brothers and sisters, do we have peace? Yes. If we have peace, therefore, Jesus is in us. Amen. Thank you, and I would like to end this message with a simple word: peace is on us, my brothers and sisters. God bless. Let's pray. Let's pray. Muli, Panginoon, ang aming Diyos na nasa langit. Salamat, Panginoon ko, sa iyong kagandahan loob. Salamat, Panginoon ko, sa iyong hatid na kapayapaan sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon ko, ang iyong mga salita ay hindi dapat namin tingnan bilang kabigatan. Bagkus ito ay kagaanan sa kung paano kami mabubuhay ng naaayon sa iyong kagustuhan. Sa oras na ito, ang aming mga puso at aming mga isipan ay ilinisin mo. Alisin mo ang mga bagay, Panginoon ko, na nakakapagtulog sa amin upang kami ay maging kaaway mo. At sa oras na ito, aming isinusuko ang aming mga buhay. At aming kami claim dahil kami ay may kapayapaan sa aming buhay. Lalabas kami lahat dito na may buong pagnanasa na ikaw ay makilala.